Magandang hapon mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Ngayon ay panibago na namang linggo at tayo patuloy na magpuri sa Panginoon. Atin po siyang sambahin, awitan, dakilain sa ating pong kalagitnaan. Kaya samahan po niyo ako mga kapatid sa ating panalangin. O Diyos na mapagmahal, Diyos na makapangyarihan, sa langit at sa lupa, ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na tagapaglikha at nakakaalam kung ano po ang aming pong darating pa na panahon, Panginoon. Ang aming pong kahihinatnan, aming pong kinabukasan, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtakda ng panahon kung kailan kami isinilang at maging po kami po ay papano sa mundong ito. Kaya, O Diyos na mahabagin, turuan niyo po kami, patuloy niyo po kaming bigyan ng mga paalaala na ang inyo pong salita ay amin pong saliksikin at alamin, Panginoon, upang amin pong malaman kung ano po yung iyo pong plano para sa mundong ito, sa bawat isa sa amin. Ang aming kinabukasan, maging po ang mangyayari sa mundong ito, Panginoon. Ano ang iyo pong sinabi po doon sa banal na aklat, Panginoon, sa Biblia. Dapat po namin malaman, Panginoon, kaya kami po'y patuloy na inyo pong bigyan po ng panahon upang ito po'y saliksikin. At sa umagang ito, patuloy naming hanapin ang katotohanan, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami, Panginoon. At maging po sa umagang din ito, kami po'y lubusang papasalamat, Panginoon, sa iyo pong mga biyaya na nagdaan mga linggo, maging po sa kalakasan, pisikal, at aming dalangin, Panginoon, ang aming pong espiritual na kalagayan na inyo po kami palakasin, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maggabay sa amin, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa umagang ito na kami po makapanambahan sa iyo. Dala ang aming paghingi ng patawad ng aming pong pagkakasala sa iyo. Napakarumi po na yung Panginoon na kami po harap sa iyo. Kaya, O Diyos, sa aming pong paghingi ng kapatawaran, salamat po sa iyo pong pagmamahal. At patuloy niyo kaming binibigyan ng pagkakataon upang kami magsisi, Panginoon, ihingi sa iyo ng kapatawaran, O Diyos, ang aming pong mga nagawang hindi maganda. Salamat, O Diyos, at purihin po kayo. Maging sa umagang ito, ang aming pong dalangin, yung nagdaang araw, Panginoon, ang kaarawan ni Dian, kami po'y lubusang papasalamat sa kanya pong kaarawan at binigyan mo po siya, Panginoon, ng kalagasan pisikal, Panginoon, maging po sa espiritual. O Diyos, aming dalangin na siya patuloy na manangan sa inyo, Panginoon, at alamin po ang iyo pong plano para sa kanyang buhay, Panginoon. At ikaw po ang kanya pong pupurihin, Panginoon, habang buhay. Ikaw po ang kilala niyang Diyos na tagapagligtas. Kaya maging po ang buong pamilya po niya, Panginoon, salamat po sa kanila pong patuloy na pagsuporta sa kanya, maging din sa mga kapatid, maging po sa buong pamilya ng Gudin, Panginoon. Amin po ning dinadalangin, Panginoon, sa umagang ito ang bawat pamilya, Panginoon, sa mga Dilion family, Panginoon, sa Matri, mga Upon family, Galvan family, sina Naing family, Panginoon, sina Angel, Panginoon, yung sa Patwis, Panginoon, sina Camille, si May, maging po si Aileen, Panginoon, aming pong dalangin, ang iyong pong patuloy na pag-ingat sa kanila, Panginoon. Maging po kina Deacon Richard, Panginoon, kay Mylene, Deaconis Praise, Panginoon, maging po si Elder Jomer, Panginoon, at buong pamilya. Salamat po sa inyo pong patuloy na pag-ingat sa kanila, Panginoon. Ikaw ang manguna sa kanila, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpaalala sa kanila, Panginoon. Kami po'y patuloy din na nanalangin sa bawat isa, Panginoon, sa pamilya ng family, Panginoon. Sina Val at saka si Dina, Panginoon, maging po ang mga kabataan na naroon, Panginoon. Maging po si Alex, Panginoon. Amin pong dalangin sa kanya po pong paglaki. Patuloy kayong kikilalin niya bilang tagapagligtas, O Diyos. Maging po mga kabataan doon na lumalaki na, Panginoon, sina Ella, sina Rins, sina Gab-Gab, Panginoon, sina Jaja,
si Jusel, Panginoon. Kami po nagagalak na sila'y patuloy na nakikinig ng iyong salita, nagbabasa na iyong pong mga mensahe, Panginoon. Maging po sa mga Aquino family, kay Ann at sa kay Mitchell, Panginoon, kay Ramil at sa kay May, Panginoon. Maging po kina Elder Manny at saka ni Liganis Erin. O Diyos, salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal at pag-iingat, Panginoon. Pagbibigay sa amin ang pagkain araw-araw, maging po sa kalusugan pisikal, O Diyos. Dalangin namin sa oras na to na kayo pa rin ang Panginoon ang manguna sa amin. Mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Maging po sa buong sanglibutang ito, patuloy namin dalangin, Panginoon, na wala na po completely, Panginoon, ang virus na ito, Panginoon, maging dito sa aming bansa, kung saan po ay dumadami, kumukunti, dumadami. Hindi namin alam, Panginoon, kailan matatapos, ngunit alam po ninyo ang hangganan po nito, Panginoon. At meron po kayong layunin o mensahe sa bawat isa, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat sa iyo pong patuloy na pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at ikaw amin pong pakinggan. Salamat, O Diyos, sa pangalan na aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amin at amin. Kapatid, sa umagang ito po ay panibago naman pong paksa ang ating pong aaralin. Ang mensahe po ng Panginoon ay katulad po nung sinabi ko nung last week. Ang ating pong paksa ngayon ay patungkol sa pagdagit o yung rapture at ikalawang pagparito o second coming. May kaibahan ba? Ito ay matatagpuan po natin sa 1 Corinto, Kabanatang 15, talatang 50 hanggang 54. Sa 50, sinasabi po dito, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay nangatulog, ibig sabihin mamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak o yung trompeta, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga buhay na magmuli na walang kasiraan, yung mga nalibing na. At tayo babaguhin. Ito yung sinasabing resurrected like Christ. Doon po sa 53, sapagkat kinakailangan na itong mga kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Para bang ito yung sinasabing incorruptible body, o tayo po'y mamumuhay na immortality. Sa 54 po, datapuat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ni kay Kristo Jesus, itong aking pinaniniwalaan o katayuan bilang isang pastor o mananampalataya o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ito yung panindigan ko tungkol sa pansang ito, yung pagdagit at ang dakilang kapigatian, yung rapture at saka Great Tribulation. Kasi may iba-iba pong mga pananaw ang bawat denominasyon. Kaya para sa akin po, nung aking pag-aaral, ito pong paksang ito ang ating pong tatalakayin. At maaring, mga kapatid, mabasa ninyo iba pang mga opinyon, pananaw. Ngunit sa panahong ito, ay nais ko pong inyo pong munang saliksikin, inyo pong pakinggan ang mensahe bago tayo mag-komento po. Atin po munang alamin. Kasi po, atin pong malaala ang patungkol sa mensahe ng pagdagit at dakilang pagkapigatian. At sa nakaraang mga sermon, napakinggan natin ang patungkol sa paghukom, ang paghahari ni Kristo ng 100,000 taon. Atin na po yung talakay po. Kaya ating ihanda ang dalawa nating tenga at mata. Dahil ang mga tagbong ito ay patungkol sa resurrection o muling pagkabuhay. Ang paksa, yung tungkol sa mga patay at bubuhayin at mabuhay na immortal. At yung mga buhay
na mababago rin ang anyo, maging immortal rin tulad ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ating pong bigyan ng panahon ang bawat isa na makinig o titingnan po natin kung ano pong mangyayari po dito sa mensaheng ito na ating pong papakinggan. Ang pagdagit, mga kapatid, ay sharing ikalawang pagparito ni Kristo. Kalimitan, mahirap na malaman kung ang tinutukoy ng isang talata sa Biblia ay tungkol sa pagdagit o rapture o muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Gayunman, sa pag-aral ng mga hula sa hinaharap, kaya yung mga marami na pong mensahe pong nasabi ko na po doon sa mensahe, yung mga hula o mga palatandaan, kaya napakahalaga na malaman ang pagkakaiba sa dalawang ito. Yung pagdagit ay mangyayari kung kailan kukunin ni Hesukristo ang iglesia. Ibig sabihin, hindi yung iglesia niya, church, building, hindi. Lahat tayong mananampalataya, ibig sabihin, ay Kristo Jesus. Yun ang sinasabi po doon. Hindi po yung bahay-sambahan dito sa mundo. Hindi po, ibig sabihin, yun ang dadagitin po niya. Hindi po yung tulad ng iba pong mga relihiyon na sasabihin po nila, yung simbahan nila, literal na dadagitin. Kaya po, ang tinutukoy po dito na iglesia, tayo po yun. Ang katawan ng mga mamatay o na mananampalataya, tayo yun, ay muling bubuhayin at papalitan ng maluwalhating katawan, at ang nabubuhay na mananampalataya sa oras na yun ay magkaroon din ng maluwalhating katawan. Hindi na makaranas ng kamatayan at katagpuin sila ng Panginoon sa pahimpapawid. Ito ay magaganap sa isang iglap o isang kisap mata. Kaya patuloy po nating tingnan kung ano po yung ikalawang pagparito. Ay ito naman ibig sabihin, ay ang pagdating ni Jesus upang gapiin ang Antikristo, wakasan ang kasamaan, at itayo ang kanyang 1,000 taon na paghahari ng mundo. So ito yung ikalawang pagparito ay inilarawan sa pahayag 19, kabanatang 19 at talatang 11 hanggang 16. Sinasabi po dito sa siyam, at sinasabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Ito yung sinulat ni John the Beloved dun sa isla ng Patmos. Sabi ng anghel sa kanya, isulat mo ito, mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya ng anghel yun. Ito ang tunay ng mga salita ng Diyos, na pagtagpatipara ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag, ako may alipin ding tulad mo, at tulad ng ibang mananampalatayang nagpatutuo tungkol kay Hesukristo. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat katotohanang pinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat na pinahayag ng propeta. 11, pagkaraan nito ay nabuksan ang langit. Nakita kong isang kabayong puti. Ito kung saan po sumasakay ang Panginoong Hesus sa kanyang paghahari muli. Ang sakay nito ay tinawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nadiliyab sa apoy ang kanyang mga mata, at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya lamang ang nakakalam ng kahulugan niyon. Puno ng dugo ang kanyang kasuutan, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino, at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak, lumalabas ang kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal, at paagusin mula sa pisaan ng ubas ng ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa 16, nakasulat sa kanyang kasuutan ang kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang mahalagang pagkakaiba, mga kapatid, sa pagitan ng pagdagit at ikalawang pagparito ng sumusunod, yung kaibahan ng rapture at saka yung sa tribulation. Una, sa pagdagit o yung rapture, kakatagpuin ang mga mananampalataya. Tayo yon ng Panginoon sa himpapawid.
Ayon po doon sa unang Tesalonica, mababasa po natin doon sa kabanatang 4, talatang 17. Ang sabi po doon, sa ikaliwang pagparito, ang mananampalataya ay darating sa mundo kasama ang Panginoon mula sa langit. Yung isa pa, sabi po doon sa pahayag, kabanatang 11, talatang 14, sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nagkadamit ng malinis na puting lino at nakasakay rin ng kabayong puti. So dito po, ang ikalawang pagparito ay nagaganap pagkatapos ng dakilang kapaghatian. Kaya tanda po natin na nauuna muna yung pagdagit, pero sabi dito, sa ikalawang pagparito ay magaganap ang pagkatapos ng dakilang kapaghatian. Pagkatapos ng 7 taon na dakilang kapaghatian o paghihirap, yung 7 years tribulation. So, ang pagdagit naman ay magaganap bago sa dakilang pagkapaghatian. Ayon po sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 9. Nasabi po dito, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Hindi tayo itinalaga sa Diyos na galit, kundi sa pagtatamo sa pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sinusundan din, sinasabi dun sa pahayag, kabanatang 3, 10, ang sabi po doon, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ang aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na ang darating sa libutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Kaya ang pagdagit o rapture ay ang pag-aalis sa mga mananampalataya mula sa mundo upang sila iligtas sa napipintong puot ng Diyos na mababasa natin doon sa unang Tesalonica, kabanatang 4, talatang 13 hanggang 17. Ito yun, sinasabi po dito. Kaya binibigyan tayo ng halaga ng Diyos. Sinunod niya ang kanyang pangako na hindi po tayo niya pababayaan. Lahat ng mananampalataya sa kanya, naniniwala, sumampalataya kay Panginoon, sa ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po dito sa 13, ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatulog. Ibig sabihin, yung doon sa mga namatay na. Upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na wala ng pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsisipanapalatayang sa ating Panginoon Jesus na namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatulog o tayong namatay kay Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo na salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na nangatira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi na tayo mauuna sa anumang paraan na nangatulog. Sapagkat ang Panginoon din ay ang bababang mula sa langit at sa isang sigaw. Pag tinig ng arkanghel ay may pakakak o yung sinasabing trumpeta na Diyos. Ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na magbuli. Sila yung unang bubuhayin muna. Kung makagayon, tayo mga buhay na nangatira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At ganito'y nasa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya doon sa maraming ilustrasyon, mga kapatid, sinasabi doon, pag tunog ng trompeta, kasama ang Panginoong Hesus doon. Kukunin tayo. Pero bubuhayin muna doon yung mga patay na nasa sementeryo, nasa kung saan siya namatay, sa dagat, ta-transform na rin siya, tapos mabubuhay uli kung saan siya inilibing. Tapos yun po ay dadalhin niya doon sa langit. At tayo naman yun, kung buhay pa tayo noon, pagdating ng Panginoon, mababago po ang ating pong anyo na sinasabi po ng Diyos. At tayo po dadalhin po sa alapaap din. Kaya ito yung ibig sabihin noon. At yung ikalawang pagparito ay hindi lamang pagliligtas ng puot ng Diyos, kundi paghatol din naman ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Kaya doon after na yun sa 3.5 years na tribulation. Kasi sa 7 years, nahati yun ng 3.5 years. Yun, dadagitan muna tayo bago darating na po yung 3.5 years, yung dakilang kapigatian. Kaya tayo po ililigtas ng Diyos, alisin muna tayo doon. Kaya magkagayoy, halimbawa, sabi ng Matthew 24:14,
40 hanggang 41. Kung magkagayoy, yung nasa bukid, ang dalawang lalaki, at ang isa'y kukunin at isa'y iiwan. Yung dalawang babae lang sisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at isa ang iiwan. Yun yun, nawawala. Kaya mga kapatid, ito yung pangwakas. Ang pagdagit ay sikrito at mangyari sa isang iglap. Yan ang sinasabi noon sa 1 Korinto 15, talatang 50 hanggang 54. Ito yung teksto na ating binasa kanina, noon po sa ating pong paksa. Ang ikalawang pagparito ay masasaksihan ng lahat ng tao sa buong mundo. Ang sabi po doon sa pahayag, kabanatang 1, talatang 7, doon sa Revelation na to, sabi, pagkakakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit, pinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. Sa English pa, I am the Alpha and Omega. Kaya, ayon po doon sa Mateo 24, talatang 29 hanggang 30, ang sabi po doon, pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Kaya marami pong magsisibagsakan, iwan ko kung ano po yun, galing sa itaas. Sabi kasi dito, hindi magliliwanag ang buwan, magdilim na yung araw, malalaglag mula sa langit ang mga bituin. O literal po yun. Hindi ko lang paano kung ano pong masasabi dito. At mayayanig ang mga makapangyarihan sa kalawakan. At yun po yung ibang interpretasyon kasi dito. Kasi ang mundo po natin ngayon ay, ang bawat bansa ay puno na ng mga missiles, nuclear power bomb. Kaya hindi natin alam pagka dumating na po yung digmaan, magsisila para na po itong mga rockets na to, mga nuclear bombs. Kaya gigibain talaga yung mundo, yung Third World War. Kaya ito ang ating pong paghahandaan. Kasi sabi po doon sa Mateo 24:30, pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananakis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Ang ikalawang pagparito ay hindi pangyayari hanggat hindi magaganap ang lahat na natitirang hula tungkol sa katapusan ng mundo. Basahin o pakinggan natin ang sinasabi ng pangalawang Tesalonica, kabanatang 2, talatang 4. Ang sabi dito, nasunga sa lansang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag na kanyang sarili at tulad ng Diyos. Ito yung binabanggit na yung 666. Kaya, ang pagdagit naman ay maaring maganap sa anumang oras ayon sa Tito, kabanatang 2, talatang 13. Nahintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Bakit mahalaga na malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdagit at pangalawang pagparito? Una, bakit nga mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba nung sa pagitan ng pagdagit at sa pangalawang pagparito? Sa kalagitnaan yung pagkakaiba, 3.5 years. Kasi 7 years. Sa pagitan po ng dalawa. Una, ang pagdagit at ang ikalawang pagparito ay iisang pangyayari. Tingnan na. Iisang pangyayari lamang. Ang mga mananampalataya kung gayon ay dadaan sa dakilang kapaghatian. Ayon po doon sa 1 Tesalonica, kabanatang 5 at 9. Ganun din ang pahayag 3:10 na nabasa po na natin. Kaya yun ang ibig sabihin ng pagdagit. Ang ikalawang pagparito ay isang pangyayari lamang. Mga kapatid, may iba't ibang pananaw, paniniwala ang ibang denominasyon or ibang groups of Protestants or Evangelical Christians.
pinaniniwalaan na ang pagdagit ay nasa loob ng 7 taong dakilang kapighatian. Ibig sabihin, noon, kasi sinasabi nilang nasa loob ng 7 taon yung dakilang kapighatian. Ibig sabihin noon, maranasan nila yung paghihirap hanggang matapos ang 7 taon. Kaya halimbawa tayo mananampalataya, pagdating ng kahirapan na yan, yung kapighatian na yan, hindi tayo madadagit. Tsaka na lang matapos mo yung munang 7 years. At saka pa, dadagitin magkaroon ng rapture. Mukhang wala pong sinasabi po doon sa banal na kasulatan. Hindi natin makikita. Kaya sa aking panindigan, aking paniniwalaan na patungkol po doon sa rapture, ito'y mangyayari muna, alisin muna tayo ng Panginoon doon sa loob ng 3.5 taon para hindi natin maranasan yung dakilang kapighatian sa 3.5 taon, which it is 7 years. Yung pangalawa, ang sinasabi po dito, kung ang pagdagit at ang ikalawang pagparito ay isang pangyayari lamang, tandaan natin na kung ang pagdagit, yung rapture, at ikalawang pagparito, yung second coming, ay isang pangyayari lamang, ang pagdating ni Kristo ay malayo pang mangyayari. Okay? Dahil napakarami pang dapat maganap bago ang kanyang pagparito. Ayon sa Mateo 24, kung ating pong mabasa, kung meron po tayong panahon doon sa Mateo 24, kabanatang talatang 4 hanggang 30. Tandaan po natin sa Mateo 24 verses 4 to 30. Maranasan natin ang lahat ng paghihirap hanggang sa 1,000 paghahari ni Jesus dito sa lupa. Which ati itong tinalakay na ilang beses na po doon sa iba't ibang mensahe natin. Sa ikatlo, sa paglalarawan ng dakilang kapighatian sa pahayag kabanata 6:19, sinabi, hindi binanggit ang iglesia sa panahon ng kapighatian na tinawag din sa panahon ng paghihirap. Katulad ni Jacob doon sa Jeremias 3:7. Kasi ito po yung kwento, yung background po dito. Ang nangyayari kay Jacob ay nakipagbuno siya ng anghel. Akala po niya, nakikita niya yung mukha ng Diyos. Dahil nga siya may plano na makipagkita doon sa kanyang kapatid na kanya pong trinidor noon. Sino yung kapatid ni Jacob? Di ba si Esau? Kaya nung panahon na yon, nananaginip siya na yun po ang mangyayari doon sa kapighatian na yon. Lumalakas ang kanyang loob na pagkipaglaban doon sa anghel na akala po niya yun ang Diyos, na yun po ang pagkipaglaban doon sa kahirapan. Yung nahirapan hanggang nabali ang kanyang tadyang. Dito po yun sa Jeremias 30 talatang 7. At muling ibabaling ng Diyos ang kanyang pansin doon sa Israel. Kaya makikita natin mga kapatid, yung maya't maya, may issue ang bansang Israel laban sa iba pong mga karatig bansa niya. Kaya po, dito milayunin ang Diyos. Bakit ganun ang ginagawa niya sa bansang Israel? Dahil yung mga Hudyo sa hanggang ngayon, hindi pa nila talaga tanggap ang patungkol doon sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya doon, ang parati pong sinasabi na, pagka dumating na pong, mapag-isa na po silang lahat at magkasundo, ay ito po darating na po yung paghukom ng Diyos. Kaya yung pagwakas ng mundo. Kaya inahanda rin ng Panginoon yung bansang Israel. Kaya mga kapatid, yung pagdagit at ikalawang pagparito ay magkatulad. Ngunit, ang pagdagit at ikalawang pagparito ay magkatulad. Ngunit, magkahiwalay na pangyayari. Pareho silang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Gayunman, mahalaga na maunawaan ang pagkakaiba. Kaya ulit mga kapatid, salamat po. Marami pa po tayong mga yugtong tatalakayin patungkol po dito. Ating pong aralin ang ating pong mga Biblia, basahin ang Book of Daniel, yung 1st and 2nd Thessalonians, tapos yung Revelation. Makikita po natin kung ano po yung mangyayari sa panahon na darating. Huwag kayong matakot mga kapatid. Kahit yung 3 aklat na yan, mahalaga po nating malaman kung ano talaga ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapangyarihan sa lahat, kami po inyo pong bigyan po ng pag-uunawa o Diyos
patungkol po dito sa pagdagit, yung sinasabing rapture o yung Great Tribulation o dakilang kapighatian. Na kung kami po sa aming pong paniniwala na darating man yung talagang paghukom ninyo, ibig sabihin yung judgment po ninyo bago yung 1,000 taong paghahari dito sa mundo, ay kami po'y dagitin muna, Panginoon. Kami lamang pong mananampalataya. Kami rin po ang nakakaalam, Panginoon, nito. Kaya, O Diyos, kami po yung patuloy na ihanda, Panginoon, sa mga panahon na darating na ito. Huwag niyo pong hayaan na kami po magiging inosente at walang kaalam-alam. Kaya po, Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na siya pong iyo pong patuloy na ginagamit na turuan kami na ihayag ang katotohanan. Kung bakit po sa isang mga ngaral na pastor katulad ko ay talagang kasama po parati ang ganitong mga aralin, Panginoon. Wala naman sigurong isang pastor na hindi niya gustong malaman ang kanyang mga kasama sa iglesia o sa simbahan na hindi nila malaman kung ano pa po yung mangyayari na darating sa kinabukasan. Kaya, O Diyos, salamat po sa umagang ito. Punong-puno po kami ng pagpapala upang maunawaan po yung kaibahan ng pagdagit at sa dakilang kapighatian. Salamat, O Diyos, at talagang mayroong pagkakaiba ang dalawa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Ikaw ang maluwalhati at madakila, masamba po namin. Amen at amen. At ang kapangyarihan, pagpapala, kapayapaan na ibinigay sa atin ng dakilang Panginoong Diyos Ama, at ang biyaya ng Panginoong Hesus Kristo, at ang pagsasama sa atin ng dakilang banal na Espiritu, mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. 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 Magandang umaga po at maraming salamat.